Hello, everyone. So, a good day to every one of us. Welcome to my report. So, the given topic is to me is about the women of Malala. So, I entitled it as "Educated Defiance to Women of Malalas and Rizal's Vision of the Filipina." So, I am Yusel Faith Ovilia Vicencio of BS Social Work 3A, and I'm the one who prepared and will be presenting this report. So um please excuse me sa akin pong husky voice because I'm kinda not feeling well po today, and I apologize if hindi po ako makapag-open ng camera because um nagkakaroon po ng technical error if nagsasabay yung present and pag-open ng camera. So however, let's start. So, ngayon po. So, ngayong araw ay samahan niyo akong balikan ang isang makasaysayang yugto kung saan ang mga babae na madalas itinuturing na tahimik, tagasunod, ay tumindig para sa karapatan nilang matuto at mamulat. Kaya ngayon pong umaga or ngayong araw ay meron po akong isang icebreaker sa inyo. So, I hope you all guys are familiar with this game. So, ito po yung game na, game ka na ba? So, yeah. So, ito po yung icebreaker natin for today. I'll be presenting one question na kung saan ay mag-iisip lang tayo and kung ano, i-share lang natin yung thoughts natin or opinion natin. However, ay hindi po tayo nag-meet via Gmeet ngayong araw. So, I'm going to request na i-pause niyo lang po itong ating, video ngayon 'pag na-present ko yung question, and then mag-isip lang tayo, ano ba yung stand natin dito? So, ito po siya ano, kung may nagsabi sa'yo ngayong araw na wala kang karapatang mag-aral o magsalita laban sa mali, tatanggapin mo ba ito o ipaglalaban mo ang iyong karapatan? Ayan. So, maganda sana po ano kung tayo ay magkakasama ngayong araw para, um, marinig ko kung ano po yung inyong sagot sa bagay na ito. So, I hope, na-pause po ninyo ito ano, and ayan, na nakapag-reflect kayo. Ano ba talaga yung magiging stand ko if may nagsabi sa'kin na wala akong karapatang mag-aral, 'wag na akong mag-aral, or wala akong karapatan na ipaglaban or mag-stand or i-open kung ano yung, stand ko sa isang bagay na tingin ko ay mali. Ipaglalaban ko ba ang aking karapatan or susunod na lamang ako? So, yun pong ating pag-aaralan sa araw na ito ay connected po dito sa katanungan na naka-flash po sa inyong screen. So, let's start po ulit. Yan. So, bago po tayo dumako sa pinaka-proper na topic natin ngayon, meron po muna akong iiwan muli na isang tanong sa inyo as we go through this step. So, is courage defined by shouting in the streets? So, ang katapangan po ba ay made-define ng pagsigaw sa street, pagra-rally sa street, or by standing firm in silence, or mananatili ka na tahimik. However, you're holding a pen in your hand and writing against a powerful system. You'll do it, ah, gagawin mo yung paglaban through writing, or you're going to do it by through rally or pagpunta nga sa street para ipagsabi or iparating sa ibang tao or sa authority yung iyong nais ipahiwatig. So, yan, let's start. So, in the late 1800s, 20 young women from Malolos sought education. So, 20 young women from Malolos ay nag-aasam ng edukasyon o makapag-aral. At bakit ba? Bakit ba gustong-gusto nilang makapag-aral nung panahon na 'yan? Ito'y panahon ng mga Espanyol or Kastila. Bakit ba? Because nung pong panahon during the Spanish era ay dahil ayon sa simbahan at pamahalaang Kastila, ang papel lamang ng babae ay sa bahay, magluto, mag-asikaso,
ng mga anak at magdasal, which is I know we are all aware because of, I think we are all aware naman of the history ano. And ang edukasyon ay para lamang sa mga kalalakihan dahil sila yung tinutukoy na mamumuno. Ang pag-aaral ng wikang Espanyol ay para lamang sa mga pari, gobernador at kalalakihang may posisyon. So sa madaling salita, natakot ang simbahan na kung matututo ang babae magkakaroon sila ng tinig. At noong December 12, 1888 ay nagkaroon ng petition ang mga kababaihan. Sila ay nagbigay ng or nagsulat sila ng letter at ipinabot nila ito kay Governor Het General like Whaler. So simple lang ang kanilang hiniling. Ito ay isang night school para matutong mag-Espanyol under the lay teacher which is Governor General Whaler. So, yan. So, kagaya diyan, kagaya ng sinabi ko kanina, ito yung reasons and the reasons why hindi sila nakakapag-aral and the reasons why sila nag-petition. And masasabi natin itong radikal, una kasi babae sila. Pangalawa, dahil gusto nilang matuto ng wikang makapangyarihan that time which is ang Spanish. And pangatlo, dahil gusto nila ng secular na edukasyon nahiwalay sa simbahan. So, ano po ba ang role ni Governor General Wheeler? So, si Governor General Wheeler ay siya po ang Governor General um, ng Pilipinas noong 1888 to 1891. So, during the later part of the Spanish colonial period, he was known for being strict, firm, and militaristic, especially in handling uprisings and reforms in Spanish colonies, not just in the Philippines but also in Cuba. So ano po ba yung role? Um, ano po ba yung role ng Governor General sa Malolos movement, sa Women of Malolos movement rather? So si una po is siya po ang recipient ng petition. So natanggap niya ang petition ng mga kababaihan noong 1888. So yun nga po, nag-submit sila ng formal written petition kay Governor General Wheeler at ang petition na ito ay nag-uukol na magbukas ng open night school to learn Spanish under nga po ni Governor General. At ito po ang unang hakbang ng kababaihan sa pampublikong pagkilos para sa karapatan sa edukasyon. Sunod, authority above the friars. So bakit sa kanya dumulog ang kababaihan? Because Wheeler had the legal administrative power over civil affairs, even higher than the friars, who held religious power um, but not official governance. He was the only one who could override the opposition of the parish priest, who strongly objected to the women's request. So very nag-o-oppose po dito ang mga pare nung time na yun. So and lastly, siya din po yung nag-grant ng approval. So despite po na pressure from church, so si Whaler eventually ay inaprubahan din ang request sa mga kababaihan na ito. So ang decision na ito is very significant to the women of Malolos because pinapakita po nito yung rare moment when the Spanish colonial government sided with progressive action even against the church because napakalimit po na may nag-side sa pinaglalaban ng mga Filipino o kababaihan, lalo na't kababaihan yung nag-petition ng bagay na ito. So, yun na-gets na po natin bakit siya ang napili ano, so mas nado-dominate niya ang mga friars and kaya po ang mga Women of Malolos sa tulong ng kanilang mga magulang at tagapayo ay nagdesisyon na dumiretso po sa taas and they also bypassed the abusive priests in Malolos. So, ang makikita po natin ang impact po ng pag-side ni Governor General Wheeler sa mga kababaihan is um, naging possible po yung edukasyon para sa mga kababaihan na yon. At kung wala pong approval niya, ang
women of Malolos ay hindi po makakapasok sa secular school and hindi po maisusulat ni Rizal ang essay na To the Young Women of Malolos. At ang involvement po ni Whaler dito is isa pong reminder na that even within systems of oppression, cracks cracks exists and people can push through them. So that's it po ano. So sa ating pong pagpapatuloy, kilalanin naman po natin ang Women of Malolos na ito. So ito po ang ilan sa kanila. Yan. Una na po dito ay si Elisea Siang Tantoco Reyes. Ngunit balikan po muna natin ito, no? So, let me read this to you. In 20 young women from prominent Chinese-Filipino families in Malolos, Bulacan, petitioned Governor General Valeriano Weyler for permission to open a night school to learn Spanish under a late teacher, Teodoro Sandico. So this was a bold move as it challenged the prevailing norms that discouraged women's education and defied the authority of the Spanish friars. So, particularly the local parish priests who opposed the request, despite initial rejection, the women's persistence led to eventual approval of their school, symbolizing a significant stride toward educational equality and and women's rights in the Philippines. So dahil po sa petition na ginawa nila, ito po ay naging makasaysayan na noong panahon pa lang yun, ay nakakitaan na po natin ng pag-defy, nagkaroon ng defiance ang mga kababayan nito laban po sa priests ng mga Espanyol. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, kilalanin naman po natin ang ilan sa kanila. Ito po si Elisea Siang Tantoco Reyes. So, kumbaga siya po yung tumatayo na parang pinakang leader dun sa 20 Young Women of Malolos. So, at 15 ay siya po ay naging petitioner na ng bagay na ito. So, siya po ay fluent in Spanish at siya po ay galing sa reformist family. Her father was persecuted by the Spanish government during his term as gobernadorcillo. So Elisea and her family supported the Revolutionary Army by providing supplies. So ito po ang ilan sa kanila at yan po yung mga pangalan nila ano. So ito po mga kababaihan na ito, though less individually documented, hindi po lahat ay nakatala sa internet, ay sila naman po ay may collectively na contribution sa advancement po ng women's right, lalo't higit po sa edukasyon sa Philippines. Their unified stand against colonial and patriarchal constraints set a precedent for future generations. So, yun palakpakan naman natin sila, especially that katatapos lang ng Women's Month natin ano. So, kudos po talaga sa mga kababaihan na kagaya po. Especially sa kanila at sa lahat po ng um, naglayon to empower women, especially na upang makapag-aral ang mga kababaihan and to um, fight against norms and gender stereotyping. So, dito po, meron po tayo dito makikitang yellow rose. So, the yellow roses symbolize a love, purity, and peace to the women of Malolos because they also show that education is important to each person and all Filipinos have a hidden talent and ability to raise the living. So with that, during the late 1800s, their courage caught the attention of Jose Rizal. And mula po dito ay nakapagsulat po ng essay si Rizal na kanya pong nilagyan ng titulo na To the Young Women of Malolos. Ito pong layunin ng essay niya is to praise yung katapangan na ipinamalas po ng mga kababaihang ito. So, ang naging response po
ni Jose Rizal sa bagay nito noon po February 1889. Siya po ay nagsulat nga po nung essay na yun while he was in London upon the request of Marcelo H. del Pilar. So the letter is filled with admiration but also serves as a guide for the ideal Filipina. So ito po yung liham na isinagawa ni Jose Rizal. So let me read this po to you. I do not expect to be believed simply because it is I who am saying this. There are many people who do not listen to reason, but will listen only to those who wear the cassock or have gray hair or no teeth. But while it is true that the age should be venerated because of their travails and experiences, yet the life I have lived, consecrated the happiness of the people, add some years, though not many, to my age. I do not pretend to be looked upon as an idol or fetish, and to be believed and listened to with the eyes closed, the head bowed, and the arms crossed over the breast. What I ask of all is to reflect on what I tell them, think it over, and sift it carefully through the sieve of reason. First of all, that the tyranny of some is possible only through a cowardly and negligence on the part of others. Second, what makes one contemptible is lack of dignity in object fear of him who holds one in contempt. Third, ignorance is servitude, because as a man thinks, so he is. A man who does not think for himself lacks personality. The blind man who allows himself to be guided by the thought of another is like the beast led by a halter. Fourth, he who loves his independence must first aid his fellow man, because he who refuses protection to others will find himself without it. The isolated rib of the beauty palm is easily broken, but not so the broom made of the ribs of the palm bound together. Fifth, if the Filipino will not change her mode of being, let her rear no more children. Let her merely give birth to them. She must cease to be mistress of the home. Otherwise, she will unconsciously betray husband, child, native land, and all. Sixth, all men are born equal, naked, without pants. God did not create man to be a slave, nor did he endow him with intelligence to have him hoodwinked or adorn him with a reason to have him deceived by others. It is not faultus to refuse worship one's equal, to cultivate one's intellect, and to make use of reason in all things. Both his is who he makes a god of him who makes brutes of others, and who strives to submit to his whims all that is reasonable and just. Seventh, consider well what kind of religion they are teaching you. See whether it is the will of God or according to the teachings of Christ that the poor be succored and those who suffer alleviated. Consider what they are preaching to you, the object of the sermon, what is behind the masses, novenas, rosaries, scapularies, images, miracles, candles, belts, belts, rather, etc., etc., which they daily keep before your minds, ears, and eyes, jostling, shouting, and waxing. Investigate whence they came and whither they go, and then compare that religion with the pure religion of Christ, and see whether the pretended observance of the life of Christ does not remind you of the fat milk cow or the fattened pig, which is encouraged to grow fat, not through love of the animal, but for grossly mercenary motives. Let us therefore reflect. Let us consider a situation and see how we stand. May these poorly written lines aid you in your good purpose and help you to pursue the plan you have initiated. My profit will be greater than the capital invested, and I shall gladly accept the usual reward of all who dare to tell our people the truth. May your desire to educate yourself be crowned with success. May you in the garden of learning gather not bitter, but choice fruit, looking well before you eat, because on the surface of the globe
all is deceit, and often the enemy sows weeds in your seeding plot. So, mula po dito 'no, so English, I hope sinabayan niyo po akong basahin ang essay na ginawa po ni Dr. Rosario Rizal for the Women of Malolos. Ayan, so, sa madaling, pasada po or breakdown, let us analyze kung ano po yung essay na ginawa po ni Doc Jose Rizal. So, on blind obedience, religious or traditional authority. So, sabi po diyan, do not listen to reason, but will listen only to those who wear the cassock or have gray hair or no teeth. So, sinasabi ni Rizal na maraming Pilipino, lalo na ang kababaihan ng panahon na yon ay hindi nakikinig sa logic or reason. Mas pinipili nilang maniwala sa sinasabi ng mga prayle o matatanda o kahit sino mang mukhang may otoridad kahit walang batayan ang kanila pong sinasabi. So, ang paggalang sa nakakatanda ay tama po, pero hindi ibig sabihin nito na hindi dapat tanggapin lang natin lahat ng sinasabi nila ng walang tanong. Ang respeto hindi po dahilan para isuko ang sariling pag-iisip. What I ask of all is to reflect on what I tell them, it over and sift it carefully through the sieve of reason. So, as we can read, as well as just wha- just like what we read earlier. Sunod po is the role of the Filipino mother and home. If the Filipino will not change her mode of being, let her rear no more children. So, matapang po sinabi ni Dr. Rizal dito na kung hindi magbabago ang mga babae, kung mananatili silang sunod-sunuran, tahimik at ignorante, mas mabuti pang wag na lang silang magpalaki ng anak. Bakit po? Dahil ang ina ang unang guro ng anak. Kagaya po ng nanay ni Rizal, siya po ang unang guro ni Pepe. Kung ang ina'y hindi mulat, hindi marunong manindigan o walang sariling pag-iisip, mapapasa po ito sa anak. Sabi po diyan, "She must cease to be the mistress of the home." So, ang pagiging mistress of the home ay hindi lang pagiging tagaluto at tagalaba. Dapat ang ina'y haligi ng edukasyon, tagapagpamulat at tagapagpalinang ng dangal sa loob ng tahanan. So, Dr. Rizal is calling for reform among women themselves, not to reinforce domestic roles, but to reshape them as pillars of transformation. Sunod po, makikita po natin on the stanza 3 on equality and human dignity. All men are born equal, naked without bonds. Dito po makita sa 6. So, Dr. Rosario Sal reminds us that lahat tayo isinilang ng pantay-pantay. Walang alipin, walang Panginoon. Ang pagkakaalipin ay hindi likas sa tao. Ito ay nilikha lamang ng isang sistemang mapang-api. It is not choose to refuse to worship one's equal. Hindi ka kakatawa-tawang tao kung hindi mo sinasamba ang kapwa mo. Ang pari, ang mayaman o makapangyarihan, mas hangalang sumasamba sa taong ginagamit lang ang kapangyarihan niya para apihin ang iba. So ang key point po dito ay Dr. Rizal redefines dignity. Hindi po ito nasusukat ng status o yaman, kundi sa pagpapahalaga sa sarili, sa katalinuhan at sa pananandigan. Next po is about the religion. So beware of the false kind. Consider well what the kind of religion they are teaching to you. Sobrang tapang ng bahagi po ng sinulat po nito ni Dr. Jose Rizal because chinallenge niya po ang women, lalo na ang mga deboto, to question the religion they are taught. Investigate whence they came and whither they go. Ang tanong po sa atin ni Dr. Jose Rizal, bakit puro imahen, dasal, kandilo o sinturon, rosaryo ang binibigyan diin, kagaya po ng nakalagay dito sa 7. Ang mga gawaing ito ba'y talagang nagpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa mahihirap at nangangailangan o baka ginagamit lang ito para pagkakitaan ng pananampalataya? So Dr. Rizal is not attacking faith. Ano po, let us all be clear here. Dr. Rizal is not attacking the faith. He is attacking superstition, commercialization, and manipulation in the name of religion. So
He just want us to be um um ano nga eh. So Dr. Jose Rizal po is he is encouraging us po to be um mapagmatyag of the teachings of ng mga tinuturo, and especially nowadays, ano po, it is very important. So last po is let us therefore reflect, let us consider situation and see how we stand. So sa pagtatapos po ng liham, hinikayat po ni Rizal ang kababaihan at lahat ng Pilipino na mag-isip, huwag agad maniwala, huwag mawalan ng loob. May you in the garden of learning gather not bitter, but choice of fruit. Kapag natuto kayo, huwag kayong maging matalino sa salita. Maging mapanuri, maingat, at tunay sa gawa. Dahil kahit ang edukasyon ay pwedeng gawing pandilin lang kung hindi ito ginagamit ng tama. So the key point po is Dr. Rosario's hope is that women use their learnings not for pride, but for the truth of family and for freedom. So so I think the lessons I gathered or gained with to the essay po na iniwan niya sa mga kababaihan ng Malolos is don't follow blindly. Use your reason. Second is a mother without awareness is dangerous. So we need to educate ourselves. We are all equal. Do not worship men who enslave others. Religion must uplift, not deceive, and reflect and be wise. Education is powerful, but it must be paired with virtue. So next po. So, yan, kagaya po nito, so ito po yung pinaka-simplified breakdown ng essay na ginawa po ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal rather. Ayan. So the key themes is about restoration of dignity. So next po, the role of the mothers. Kailangan they teach love for God, country, and fellow men. So be like Spartan mothers who raise children ready to defend the nation, avoid blind religiosity, and raise critical moral thinkers. Women's honor and self-respect. Rizal urged women to protect their dignity, alamin ang karapatan at hindi maging kontento with being subservient or maging alipin. So, and true faith, he said, is not measured by prayers alone, but ito po ay ang mamuhay ng may kaayusan ng pagiging mabuti at meron pong ang moralidad ng buhay ay maayos. And yan po, so meron din po siyang advice to the young woman when choosing husband. So, a noble and honored name, a manly and brave heart, a high spirit that does not enslave others. So they show this design not only for gender equality, but kundi po sa healthy and respectful relationships sa Filipino families. So, napakaganda talaga po ng layunin ni Jose Rizal with the Filipinos. Ito na din po yung mismong, sinabi ko kanina so why it still matters because of this 5 things. And as part of my conclusion, a legacy of courage, ang mga kababaihan po ay may great value. Ang education and knowledge po ay nagdudulot po ng kalayaan. At ang woman po ay kabahagi ng pag-shape sa future. At ang mga kababaihan is the reason then why the woman of Malolos is one of the main reason bakit nakapag-aral din ang mga kababaihan, and they shape the future through their roles in family and society. So, encourage din po tayo, don't be silent, speak up with wisdom and courage, ng may katapangan, ng may katalinuhan. Religion and tradition should not stop people from thinking freely. So, quote na puwede po nating, nais ko pong iwanan sa ating lahat dahil po dito sa ginawa ng mga kababaihan, they petition, and also, nagkaroon din po ng, nalimbag na essay si Dr. Jose Rizal. They didn't carry words, they carried pens and petitions. So, mula po pala sa bagay na ito, ay tayo din po pala nakakapagpakita
ng pagiging matapang. So they shape Dr. Rizal's vision of the empowered Filipina. They fought not with weapons, but with knowledge. So, dito po, meron po akong nais itanong sa inyo. Dito po ba sa society natin na atin pong kinatatayuan, meron po ba tayong um, bagay that sa tingin natin is worth standing for? Maaaring sa politics, maaaring sa buhay, maaaring sa lipunan, and ano po ba ito? Sunod, can learning and writing be a form of resistance for you? So that's all po. Thank you. And I hope we all learn. God bless.